For today's video ay ito na pala yung huling selebrasyon ng Pesak ni Lola at andyan pa nga siya nun sa loob ng bomb shelter. At syempre lagi naman akong late upload kaya buhay na buhay pa dyan si Lola at kasama pa nga namin. Andyan nga si Nilush at nag-iiyak, may sumpong at parang bata na nagsusumbong kay Lola. Naalala niya kasi yung mga panahon na buo pa sila at magkakasama na pamilya na nagse-celebrate ng Pesak, yung mga panahon na buhay pa din ang kanyang kapatid. At dahil bumalik na naman nga ang sakit ni Nili niya na dahil sa gera ay kung ano-ano na naman ang pumapasok sa kanyang isip at napakaiyakin na naman nga. Biglang tali siya lang, may peso kayo ko din niya kita. Biglang mamtarya? Ken, Lama? may peso kayo ko sa balayape. Ken, bema? Aturot sa Pesak yafe? Aturot sa Pesak yafe? Ay, Lamat mo ka! Ay nga todo iyak si Nilush dahil naalala niya yung kanyang kapatid na panganay na matagal na din patay. Pero hindi ko akalain na yan na din pala yung huling selebrasyon nila ng Pesak ni Lola na magkasama. Kaya paniguradong sa mga susunod na okasyon ay mas lalo magiging malungkot para kay Nili dahil yung kaisa-isang tao na kasama niya ng mahabang panahon na si Lola ay nawala na din. Takot si Nili na mawala si Lola at takot naman si Lola na mawala dahil kay Nili. Sebel, imat mo ka. Lawo ka. Ken, lotsarik mo ka, Tom. Imat buka ni Lizrok utak ba Sevel? Miya turot sa ni Lizrok. Imaoat. At lorot sa. Imarot sa Lizrok uti ba Sevel? At yan yalda to ba? At yalda to bagam. Ay nga't para mawala ang sumpong ni Nilush ay binibiro ko at sabi ko kapag umiyak siya ay itatapon ko siya sa basurahan. Tawang-tawa nga siya lagi kapag binibiro ko siya ng ganan at akala mo nga'y kinikilite kung makatawa. Buka, Bisedel. Imanirwa utak buka, ni Lizrok utak. At dahil Pesak nga niyan dito sa Israel ay nag-request si Lola na ang kanila daw hapunan ay knei dalak. Isa yan sa traditional na pagkain dito sa Israel na kinakain nila sa araw ng Pesak. Nagtaka nga ako niyan kay Lola dahil sa 9 na taon na pag-aalaga ko sa kanila ay parang yan yung unang beses na gusto niyang kumain ng knei dalak sa gabi sa mismong araw ng Pesak. At kapag gumagawa nga ako niyan ay laging ibinibida ni Lola sa kanyang kapatid na si Imadora na expert daw ako sa pagluluto ng knei dalak. Malambot na malambot kasi ang pagkakaluto ko niyan at yung iba kapag nagluluto niyan ay medyo matigas pa yung loob. At ang ginagawa ko para maging malambot din yung loob ay kapag kulong-kulo na ay dinadagdagan ko ng tubig na galing sa gripo. Hawak mo ang bit. Ang kumbit. Hawak mo ang bit. At pagkatapos ko magluto ay ibabangon ko naman si Lola niyan at hiniram ko nga muna yung walker ni Nili. Mas gusto nga ni Lola na gamitin yan dahil mas madali na iuso dahil mayroong 2 tennis balls dun sa may gilid ng paa sa may likudan. Ay nga habang papunta kami ni Lola sa CR ay kinantahan ko na nga si Nilush ng Hayom Yom Huledet dahil April na yan at malapit na ang birthday niya. Pero ang mas nakakalungkot sa halip na masayang kaarawan ni Nili ay sa mismong araw pa ng birthday ni Nili na wala si Lola. Kung hindi nga nagkagera at natuloy ang bakasyon ko sa Pinas ay sabi ni Lola ay wala daw ako dito sa mismong birthday ni Nili pero hindi ko akalain na siya pala ang wala. May nag-comment pala dati na ano daw ang ganap ko at bit-bit ko yung tungkod ni Lola. Pagdating kasi sa labas ng CR ay iniiwan ni Lola ang kanyang walker at papunta naman sa loob ay tungkod na ang pinagagamit ko habang inaalalayan ko. Natapos na nga ang paghihirap ni Lola at 9 na taon ko nga na pag-aalaga sa kanya ay wala na siyang ginawa sa bawat araw kundi lumaban ng lumaban para lamang kay Nili. Hanggang sa dumating na nga ang araw na kinatatakutan niya ang mawala siya at maiwan na lamang si Nili. Diyan nga ipapalitan ko si Lola ng damit at dahil taglamig pa dito sa Israel ay pinapainitan ko muna ang kanyang damit sa may heater. Laging ang problemado si Lola sa kanyang mga damit at yung kanyang mga damit kapag winter ay gutay-gutay na din. Pero kapag summer naman ay wala siyang problema sa damit dahil madami akong ibinigay sa kanya na damit na ipinatahi ko pa nga sa Pinas. At isa nga yung sa mamimiss ko kay Lola ang pasalubungan siya ng mga ipinapasadya ko pang patahin na damit sa Pinas. מיש כנה. אבל היא באה עכשיו להיות עם מוישה ועם חנה. בירושלים? כן. Ay nga todo kwentuhan si Lola at Nili at may siren nga ng araw na yan kaya nandyan kami sa loob ng bomb shelter. Nakakamiss nga ang boses ni Lola lalo na kapag tinatawag niya ako ng Juanita. Siya nga nagpalayo sa akin ng Juanita dahil mas maganda daw ang Juanita kaysa sa Joan. Araw nga yun ng Pesak dito sa Israel kaya sunod-sunod ang siren at kapag holiday nga dito sa Israel ay mas trip ng kalaban na sumalakay kapag holiday. Kung hindi sana nagkagera ay tuloy-tuloy na sana ang paggaling ni Nili at nung nag-ceasefire naman ay medyo nag-okay na siya. Ang kaso ay si Lola naman na nagkasakit kaya na-stress na naman. Ay nga't pagpasok ng bomb shelter ay tinatanong ko si Nilush kung bakit siya malungkot at sabay ngiti nga at yakap sa akin.
Napaka-sweet nga ni Nili lalo na kapag nasa maayos siya na kondisyon at daig ko pa nga ang may alaga na bata. Pesak sa maya. Talaga po. Sayang-saya nga si Nilo siya bang nasa loob kami ng bomb shelter at nang lumabas nga ay naging tulala na naman at parang may kinakausap. Inihanda ko na nga din yung pagkain nila na kanaydalak at may halo yan na petrosilya o parsley. Isa din sa kinakain nila kapag araw ng Pesak ay yung gefilte fish at para yan kay Nili at kinabukasan na nga pinakain ni Lola. Nagpabili nga din si Lola niyang grape juice at yung iba naman ay wine ang kanilang iniinom kapag araw ng Pesak. Ayan na ang pinakaselebrasyon ng Pesak ni Lola at Nili at nagtaka pa nga ako dahil pagkatapos kumain ay nagpaluto pa sa akin ng matza na may itlog. Ayan yung matza na tinapay at nagpababad sa akin si Lola sa tubig ng isang peraso at pagkatapos ay hinaluan ko ng itlog. At yan nga yung unang beses na nagpaluto siya sa akin ng ganan at bago nga siya mawala ay nakapag-celebrate pa siya ng Pesak. Pero yung kinaydala kay isa sa pinakahuling kinain ni Lola bago siya mawala. Ay siya hanggang dito lang ating kwento for today's video at maraming pong salamat sa inyong suporta at laging panonood. Mag-ingat po tayong lahat palagi. And please follow and share Aqua Infinity Private Resort and Events Place and please subscribe to my YouTube channel.